Okay, so mahigit 3 buwan na rin sa akin itong Vivo X200 Pro. Ito yung pinakaunang picture na tinake ko dito, November pa yan. At yes, napansin ko rin na mas malaki pa nga yung braso ni Eruption kaysa sa ulo ko. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan natin kung magandang flagship phone ba talaga itong X200 Pro, gaano kaganda yung camera, ano yung mga panlabang features bukod doon, at sasabihin ko rin yung mga problemang nakita ko base sa aktual na paggamit ko. Bago yon, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short videos pa namin. Okay, so bago tayo mag-start, klaruhin ko lang muna na more than 3 months na sa akin to, pero mga 1 buwan ko lang talaga siyang nagamit since nag-switch din ako sa iPhone 16 Pro Max and Galaxy S25 Ultra nitong Feb. But still, 1 month is enough na rin naman para masabi ko yung magaganda at hindi magagandang bagay dito. Also, China ROM itong X200 Pro na gamit ko. Binili ko to sa Lazada. Same phones lang naman sila, iba lang yung software. Pero pinahiram din kasi ako ng Vivo Philippines ng X200 Non-Pro. Bale, nagamit ko rin yung local release nila. So, namaya pag-uusapan din natin yung software. Pero unahin muna natin yung pinakapanlaban ng phone na to. Camera. Meron tayong 3 camera dito sa likod. 50 megapixel Sony LYT-818 sensor para sa main cam. 50 megapixels din yung ultra-wide 200 megapixel periscope telephoto camera with 3.7x optical zoom. At nananatili pa ring matatag ang relasyon ng Vivo at ng Zeiss. Sana all! Now, malamang yan karamihan naman sa inyo na balitaan na rin na solid at magandang araw ang camera performance nitong X200 Pro. At legit yan. Para sa akin, ito na yung best smartphone for mobile photography. Kahit ikumpara ko sa iPhone 16 Pro Max and S25 Ultra. Ito yung tipo ng phone na kapag dala ko, kampante ako na makakakuha ako ng magagandang photos. Like, for example, may gala kami, X200 Pro lang sapat na. Sharp and detailed photos talaga yung makukuha natin. Magandang kulay, wide dynamic range, very consistent din, mapa ultra-wide man yan, main cam, macro, mag-zoom. Actually, etong mga photos nung nagsuswimming yung anak ko, lahat ng yan nasa gilid lang ako ng pool, hindi ako lumusong yan, at kahit malayo siya sa akin, naka-zoom lang ako, pero kita nyo naman na ang gaganda pa rin ng kuha kahit pa sa mga portrait shots. Ang ganda ng edge detection, ng background blur. Nung unang beses nga na kumuha ako ng portraits dito, napansin at nasabi ko na rin kaagad sa sarili ko na ay, mukhang talo ang Samsung at iPhone dito pagdating sa photos, lalo na sa portraits. Yung selfies naman natin dyan, maganda rin. Pero eto yung isang bagay na ire-request ko na i-improve pa ng Vivo. Maganda kasi siya kung maliwanag sa lugar, pag may gamit akong softbox, o di kaya nasa labas kami, maaraw. Pero kapag indoor lights lang ang gamit natin, may pagka-soft din, tulad lang din sa ibang mga smartphones. So, sana ma-improve pa to ng Vivo sa mga susunod na flagship nila. Sa videos naman, pwede tayong mag-record hanggang 8K 30fps. Pwede ring 4K 120, 4K 60, and 4K 30. At eto yung mga samples na nakuha namin. Honestly, hindi ko pa ito nagagawa ng side-by-side comparison sa iPhone 16 Pro Max. Sa unang tingin ko, mukhang iPhone pa rin ang mananalo pagdating sa videos. Let me know sa comments kung gusto nyo ng comparison video. Pero sa ngayon, masasabi ko na solid din naman yung mga videos na makukuha natin dito sa X200 Pro. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Vivo X200 Pro. Meron tayong 4K 60fps. At sa nakikita ko dito, mukhang pasado naman kung gagamitin natin pang vlog. Meron akong softbox dito, meron ding ring light sa gilid, pero hindi naman kalakasan, minimum lang yung yung brightness na sinet ko. At gamit ko nga rin pala yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Wala rin akong marereklamo pagdating sa display. As expected sa isang flagship phone, sobrang panalo ng display natin dito. 6.78 inches, slightly curved yung apat na gilid, slight lang, hindi siya yung sobrang curved
curve talaga tulad ng mga dating curved display sa mga phones natin. LTPO panel din na according to Vivo kaya daw bumaba from smooth 120Hz down to 0.1Hz to save battery life. Ganda ng kulay, mataas yung resolution, 2160Hz PWM dimming, may HDR10 and Dolby Vision support din. So panalo rin kapag nanonood ako ng movies and TV series sa mga streaming apps like Netflix. Yung speakers naman, okay din, tunog flagship din naman pero di hamak na mas malakas at mas maganda yung tunog ng S25 Ultra at iPhone 16 Pro Max. May mga pagkakataon din na nasasabi kong sana mas malakas pa ng konti yung speakers nito. Like, for example, kapag naliligo kasi ako, nakikinig ako sa mga podcast, tapos syempre may daloy ng tubig, medyo natatabunan yung tunog ng smartphone. So, may mga pagkakataon na hindi ko gaanong maintindihan yung podcast kapag ito yung gamit kong phone na hindi ko nagiging problema sa S25 Ultra and 16 Pro Max dahil nga sa mas malakas na speakers. Balik tayo sa display, hindi ako nakulangan sa brightness niyan kahit kapag gamit ko outdoors, wala tayong problema dyan. At mention ko nga lang din pala na matagal ko rin siyang ginamit without a screen protector kasi madaling nagasgasan yung pre-installed screen protector nito. So, tinanggal ko na rin kaagad dahil medyo pangit tignan. Wala pa akong mabilan ng magandang tempered glass or screen protector. And mamaya pag-uusapan natin yung problemang yan. Isa yan sa mga cons ng phone na to. Also, mukhang hindi Corning Gorilla Glass yung protection na ginamit ng Vivo para sa display nila. Armor Glass yung tawag nila dito and so far, wala pa naman akong nakikitang matinding scratch dito sa unit ko. Haptic feedback is good. Maganda yung vibration kapag nagtatype ako or may chinachat sa Viber. Comfortable din yung placement ng fingerprint scanner. Ultrasonic na rin yan, so mas secured. At speaking of security, meron din tong dedicated security chip para sa mga passwords and biometrics natin. Sa usapang performance naman, flagship chip ng MediaTek ang gamit ng Vivo dito. Ito yung 3nm MediaTek Dimensity 9400. Isang configuration lang din ang available dito sa Pilipinas, 16 gigs of RAM and 512 gigs of storage. Now, mas maganda ba to kumpara sa Qualcomm's Snapdragon 8 Elite chip? Well, syempre, depende pa rin yan sa mismong phone natin. Malaking factor din kasi yung thermals at cooling system. Pero kinumpara ko na lang to sa isang mahigpit na kakompetensya, Samsung Galaxy S25 Ultra with the Snapdragon 8 Elite chip for Galaxy. So, in-update ko tong dalawang phones. Nag-install ako ng latest version ng Antutu benchmark at eto yung resulta. Mas mataas yung nakuhang score ng X200 Pro. Actually, malaki-laking lamang yan. Tapos, sa 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test naman, sa mga hindi nakakaalam, 20 minutes nitong sasagarin yung performance ng phones natin. At dito makikita natin na mas mataas yung best loop score ng S25 Ultra pero mas mataas yung lowest loop score at stability ng X200 Pro. Chinek ko rin yung temperatures ng parehong phones after nung 20-minute benchmark at mas mainit din ng 2 degrees ang S25 Ultra. Now, kung gaming naman ang pag-uusapan, mas maganda rin yung nakita ko sa X200 Pro. Siyempre, kung Mobile Legends lang, Call of Duty, matik wala tayong problema dyan. 120 FPS din sa VR mode ng X200 Pro. Pero sa Genshin Impact ako nakakita ng difference kasi sa S25 Ultra, after 20 minutes plus ng paglalaro, nakaka-experience na ako ng pagbaba sa frame rates. From 60, nagiging 50 plus dahil umiinit na rin yung phone, tapos babalik na lang ulit sa 60 FPS. Dito sa X200 Pro, hindi ko na-experience yun at madalas talagang 60 FPS yung binibigay sa akin sa buong 30 minutes ng paglalaro ko. Plus, sa S25 Ultra, umabot ako dyan ng 46 degrees Celsius, samantalang dito sa X200 Pro, 39 degrees lang ang inabot after 30 minutes of gameplay. Though syempre, take note pa rin na kung hardcore gamer ka talaga, hours ka kung maglaro ng mga graphic-intensive games, posible pa rin uminit to ng sobra tulad nga nung nakita nating 45 degrees sa extreme stress test kanina. But overall, masasabi ko na solid yung performance ng phone na to. Actually, very impressive. Kaya lang pagdating sa software, latest naman, naka-Android 15 din tayo dyan. But honestly, Samsung UI versus FunTouch OS ng Vivo, medyo malayo pa para sa akin. Well, ulitin ko lang na China ROM itong Vivo X200 Pro na gamit ko. So, Origin OS yung gamit dito instead of FunTouch OS ng global. But, again, more than a week ko rin kasing ginamit yung local version ng non-Pro X200. So, nagamit ko rin yung FunTouch OS doon. And, honestly, mas magandang interface pa nga para sa akin itong Origin OS kumpara sa FunTouch nila. So,
okay naman siya overall, pero sana may improve pa yan ng Vivo. Sa software updates naman, 4 major Android upgrades daw ang ibibigay ng Vivo dito and 5 years na security patches. Sobrang goods na rin nun para sa akin. Pero mention ko lang din na 7 years ang binibigay ng Samsung pagdating sa bagay na to. Battery and charging naman ang isa pang lamang ng Vivo kumpara sa S25 Ultra. Naka 6,000 mAh silicon carbon battery kasi to, at sa PC Mark battery test na ginawa ko, 20 hours yung screen on time na nakuha ko dito sa X200 Pro. Samantalang around 16 hours lang yung S25 Ultra sa parehong test. Pareho naman silang tumatagal sa akin ng 1.5 hanggang 2 araw na gamitan. Sa aktual na paggamit ko yan, pero syempre mas okay pa rin yung extrang lamang ng battery dito sa X200 Pro. At pati nga pala sa charging, 90 watt charging tayo dito sa X200 Pro at 55 minutes lang yung charging time niyan from 10 to 100% na pwede pang maging less than 45 minutes kapag in-enable natin yung super fast charging mode. Samantalang sa 45 watt charging ng S25 Ultra, 1 hour and 10 minutes ang inaabot. At bago ko makalimutan, meron nga rin pala tong support for 30 watt wireless charging. Okay, so nakita naman natin kanina na camera talaga ang angat dito sa X200 Pro. Pero yung malaking camera na yan ang isa rin sa naging problema pagdating sa design at build. Una muna, flagship na flagship talaga, premium looks, premium build, glass back panel, aluminum frames, curve so mas social tignan, may IP69 rating so may proteksyon, hindi lang pag nalubog sa tubig, protektado rin sa mga high pressure water jets. Yung weight naman, yes, may konting bigat siya pero hindi naman sobra. Though, sasabihin ko pa rin na pang dalawang kamay na gamitan pa rin itong phone na to kasi medyo nakakatakot siyang gamitin ng isang kamay lang. Dahil nga dito sa malaking camera module. Again, inaraw-araw ko tong phone na to at pansin ko na medyo top heavy siya ng konti. Well, hindi mo siya mapapansin kapag nilagay mo yung daliri mo dito sa mismong ilalim ng camera, pero sa aktual na paggamit ko kasi, eto lang talaga yung daliri ko. Tapos itong hinliliit, sobrang importante na gamitin nating pang-alalay dito sa ilalim kasi kapag binitawan ko yan, tatumbling talaga yung phone. And this is something na mukhang hindi na dapat pinapansin, pero kapag araw-araw mo nang gamit, mapapansin at mapapansin mo talaga. Dahil din sa malaking kamerang yan, posibleng hindi mo magamit ng maayos yung mga smartphone accessories mo, like phone stand. Ito yung itsura kapag nakatayo, ito kapag nakahiga. Wireless chargers, ganun din. MagSafe accessories like wallet and power banks, hindi rin sasakto. At bukod pa sa mga yan, ang hirap din itong hanapan ng magandang case and tempered glass. Tumingin ako sa mga trusted brands ko na medyo premium ng konti like Ringke and Spigen, parehong wala. Nilkin meron pero may cover yung camera. Ayoko ng ganun kasi bubuksan mo pa para lang makapag-picture ka. Shandy ang meron at maganda rin naman yung case nila. Pero sa akin kasi, flagship phone So, gusto ko rin sana tong bihisan ng mga premium case ng Spigen and Ringke. But, unfortunately, wala tayong ganon. And pagdating naman sa screen protector, yan, sobrang hirap talagang humanap ng compatible para dito. Again, maliit na bagay lang kung titignan, pero kapag daily driver mo na to, mapapansin at mapapansin mo. Okay, so, Vivo X200 Pro. 70,999 pesos ang SRP. For sure, may mga vouchers, discounts, and freebies pa yan. So, check nyo na lang din yung link na ilalagay ko dyan sa may description. Now, sulit ba to sa halagang 71,000 pesos? Well, obviously, nasa flagship category tayo. Mga pinaka na phones ang pinag-uusapan natin. So, mahal talaga tong mga to. Pero, yes, kung flagship phone ang hanap mo, and kapag ganun kasi, most probably, camera ang isa sa mga pinakahabol mo. Sobrang ganda ng camera nitong X200 Pro. Hindi siya yung pinakamaganda sa lahat ng aspeto, like for example, sa software, sa speakers, and medyo problema nga rin yung malaking camera module at availability ng mga accessories. Pero kung okay lang sa'yo yung mga bagay na yun, sobrang panalong flagship phone nitong X200 Pro. At kung sakaling ipagpapatuloy ito ng Vivo sa mga susunod na flagships nila,
Tapos mas gagandahan pa nila yung software, and kung ipagpapatuloy din ng Samsung and Apple yung pagiging kampante nila na tipong minimal upgrades lang taon-taon, feeling ko marami-raming Samsung and iPhone users ang posibleng lumipat sa Vivo kapag nagkataon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Para sa review ko ng S25 Ultra, click mo lang to. At para naman sa iba pang mga flagship killers at mga sulit na smartphones, click mo lang to.